Hi, hello guys! Ayan, this is once again Jonathan Arbuda, your vlogger. And nagbablog ako ngayon. Kagabi, yan, kagagaling ko lang ng sakit. Kagabi di ako nakapasok sa work kasi I'm having a fever. Medyo nahihilo pa ako. I had a fever na 38.6 siya. Then, inom ko lang siya ng paracetamol. Then, natulog ako. Then, medyo okay na ako ngayon. Medyo mahina pa lang. But later on, papasok na rin ako. And I need to do that for a living. So, currently, nagsa-sideline ako. Medyo hilo-hilo pa, pero nagbablog ako for a living. Hindi, joke lang. Kasi, nag-order ako. I'm so happy kasi kararating lang ng order ko from Lazada. Nag-order ako ng MX3 Wi-Fi Amlogic S802 quad-core XBMC Cortex A9 TV box. And may kasama siya na wallet size na power bank which is 20,000 milliamp. Ito yung unbox natin. So kung para saan ba to? Ito yung i-connect natin. This is an Android box. I-connect natin diyan sa TV natin. Actually, meron ano lang ako analog TV lang ako meron kasi wala akong pambiling flat screen. So, ito yung kakabit natin. Kung meron kang LED TV na hindi siya smart TV, smart TV siya pag connect natin dito. So, I have here, nakarating lang ng order ko few minutes ago. Medyo excited akong buksan. Unbox natin to. Ayusin natin to para mag-isa lang ako dito nagbablog. Wala tayong cameraman kasi tulog ang aking cameraman. So, unbox natin to. Are you ready? Yes! Kung meron kang LED TV, meron kang hindi smart, ito yung kukonik mo. Kung meron ka namang analog TV, this is very beneficial kasi you don't need to buy a smart TV which is very expensive. All you just have to do is maximize your old TV. Meron akong old TV dito, kukonik natin to. But before that, let's unbox. Buksan natin siya. Ang tibay naman ang pagkakabukas nito. So from Lazada, meron tayong SQ number. And it's worth 2,899. Nahilo ako sa flash. Ayan, so 2,899. And may kasama na siyang power bank na 20,000, which is good enough kasi MX3 naman siya. So, let's set it aside. Right? So, sabi ng Lazada, if this is not working, ibabalik lang natin sa kanila. Order lang tayo ng return order sa Lazada. Oh, so I have here the smart power bank. Oh, di ba? This is internationally medyo okay siya so far. Ganda naman ang packaging nito, pang mayaman, smart power bank. Oh, taray, may ganit Chinese siya, so made in China. Okay, made in China siya. Okay, power bank 20 amps. Meron siya dito 20 milliamps. Ayan. Set aside natin yan. Then may kasama rin siyang USB para mag-charge. Set aside natin yan. So I have here the Android back. It's MX3 4-core. It's quad-core CPU. 8GB core na pwede natin i-save. And then diba? 4K na siya. Ultra HD. So if you have like a smart or an LCD or LED TV na Ultimate HD, you can maximize the full potential of this. Oh, may Kodi pa siya. Ay. Buksan natin siya. Excited na tayo. Ano ba ito buksan?
Ayan. Ano ba to? Bongga. Meron siyang USB port. USB port number 2. OTG port. Pag cellphone, pwede. Then, ano ba to? TF card. Meron pa siyang HD port. Ewan ko, madaming mga port dito. Power port, AV port. Ay, nako. Pag AV port, this is our requisite para pwede sa analog TV. Yung ano, audio video. Oh, taray oh. So, meron tayo ditong ang ganda. Ang liit lang pala niya. Liit lang pala niya. So, MXQ. Taray oh. Pang mayaman, may mga ganto-ganto. 4K. Ultra HD siya. MX3. So, maganda siya. I have here the USB port 1, USB port 2, OTG. Ito yung pag memory card mo. Ito naman pag malaking memory card. And sa kabila naman, meron siyang AC, yung sa kuryente. I have here audio video. And sa Ethernet, kung para i-connect mo sa internet. Then HD na HDMI. Ano ba to? SPDIF. Hindi ko alam kung ano yan. Wala na. Then social siya. Kasya yung kamay mo para iganyan. Para sa on. Okay, set aside natin yan. Ano ba to? Okay, yung order slip from Lazada. Dami nito ha. Mga papeles. Set aside natin yan. Ano ba to? I also have operation manual. User manual. Kailangan natin pag-aralan to. So, set aside muna natin siya. And then, meron tayong HDMI. Ano ba to? HDMI cord for your LED TV. Tsaka sa computer, pwede to. Medyo okay naman siya, mahaba. Mahaba na siya, pwede na to. Mga gamit ko to. Kasi may isang monitor kay Kuya Alan. Kakabit ko dito para may computer. Oh, ito. Meron tayong HDMI. Ay, pwede. Pwede to sa cellphone. Ito yung kakabit pag dun sa cellphone. So, pwede na to. Hindi na masama. HDMI. OTG. This is the OTG. Tabi natin. And this is very important. Oh, di ba? Pag ikabit na natin sa TV. So, ikakabit natin yan mamaya. I also have ano ba to? AC/DC. Ay, AC/DC. Ano ang tawag dito? Adapter. Diba? Made in China talaga siya. So, ayun. Gamitin natin siya. Titignan natin kung pwede ba. Sana gumana ito. Saan yung remote? Ba't walang remote? Ba't walang remote na kasama?
Wala talaga siyang remote. What's this? Bakit may ganito to? Wala siyang remote na kasama. This is very alarming. Dapat may kasama siyang remote. Wala akong natanggap na remote. Dapat ang kasama niya ay power adapter, HDMI, AV cable, OTG cable, remote, IR, remote control 1. Wala akong remote na tanggap. Kakabit na natin, titingnan natin. Wala talaga siyang remote. Try natin kung gagana ba siya. Hi, hello! Once again, this is Jonathan Urbuda. Update, yesterday I received an item which is I ordered from Lazada. It's amounting to 2,899. Android box MX3. So, excited ako mag-unbox, and you will notice na during sa nag-unbox ako, very excited ako. Then, walang kasamang remote, which is supposedly dapat siyang kasama. Sobrang disappointed ako kasi I really need it badly. Kasi there are a lot of movies that are waiting na kailangan ko talagang ipi-play. And also, aside from missing item na experience ko, afterwards, ginamit ko yung product. Tinry ko siya sa TV. Pero hindi talaga siya nag-work. Ang ginawa ko, naglumipat ako ng ibang saksakan, hindi pa rin. Gumamit ako ng ibang adapter, hindi pa rin. So basically, this is not about the adapter anymore. Yung item mismo, hindi talaga siya gumagana. Very disappointing siya kasi nga, the seller must secure first the item kung tama ba and if it's working before sending. Kasi to avoid any purchases event regarding if they have this satisfaction 7 days return, but the inconvenience na magpapadala ka sa LBC, and luckily naman they have this 7 days return na mag-order ka ng return authorization and then isesend mo lang siya sa LBC libre siya. It's just that the inconvenience na supposedly magagamit mo yung item, hindi mo na magagamit. Buti sana kung worth 100 lang siya, it's amounting to 1,000, just 3,000 na balik. So ngayon, gumagawa ako ngayon ng return authorization order sa Lazada, and pretty sure nagagawa sila agad ng authorization number para ma-send ko na to sa LBC, para ma-respond at mabalik na to sa hardware nila at ma-check kung ano talagang problema, at talaga namang may problema talaga. So, ayun, disappointed ako so far as a customer, kasi the seller should check first before sending the item. Kahit meron silang 7 days return policy, i-check pa rin nila dapat, kasi alam naman nila kung defect or hindi eh. So, isi-send talaga dapat, kasi when I received the box itself, not the packaging but the box itself, hindi naman siya bago at hindi siya sealed. So basically, open talaga, and there was a missing item. So dapat alam ko nawala talaga yung So I received the power bank na free item, but the remote is not included and the item is not working at all. So i-return ko to. Tambayan na natin ba ano mangyayari. Okay? Return authorization. Padala natin, free naman siya eh. Hello guys, this is again Jonathan Urbuda. Today, i-repack ko ulit kasi ibabalik ko ito
Itong product, nakaka-receive ko lang a few hours ago. So, I did already send the feedback regarding my disappointment doon sa website ng Lazada. And then, today, i-repack ko na siya. And if you notice, yung box na na-receive ko, sobrang luma na niya. Ayan o, nakikita mo, sobrang luma niya talaga at may mga alikabok-alikabok pa. Ayan o, and this is not due to factory defect or something similar, but it really shows na galing na to sa ibang mga buyer na binalik na rin to. And this is really alarming because if you notice, sobrang luma na siya. In the first impression, okay lang siya kasi akala mo nasa box lang naman. And if you open that, if you notice, okay naman yung product, 'di ba? Pero the box itself, sobrang luma niya talaga. Ang dami niya niyang ayan o, sobrang luma niya. And this product is not working at all. Ang nakakatawa pa, meron silang naiwan ditong return label. Ayan, nakakatawa. And meron pang naiwan ditong, ano ba to? Sino ba to? Order slip. Ayan o. Ito rin yung item na to eh. Taga Cebu pa yung taga Cebu pa yung nag-order. Iniwan niya dito sa loob. So basically, this is an indication that this product is a returned item na binenta nila ulit sa akin. This is alarming, 'di ba? Yung seller nila, this is not an allegation or speculation, but there is an evidence. The one who fulfilled this one is this one. Yan. Tao Bao. Yan yung seller. And if you notice, nakakaloka, may naiwan pa sa loob na order slip ng kung sino man yung nagbalik nito. Which is, I'm located in Mandaluyong. O bakit lahog? May naiwan pa dito. It's amounting to 8:30. So kailan ba to dated? Tingnan nga natin. So April pa oh. Tingnan mo, April pa to. Yan oh. April pa to, order na to. So malamang April pa to binalik. Oh, 'di ba? So binalik talaga siya. Oh. Oh, lately meron pang isa na iwan. Dalawang tao to. Magkahiwalay, nasa loob ng box. Nasa loob ng packaging talaga, oh. Taga Leonardo Pasay. It was dated August 27, 2016. So malamang pangatlong tao na ako na magbabalik nito, pero ito rin, itong product na to mismo, yun oh. Oh. Iba ay. Okay. So nung una, ang kasama niya is wireless Bluetooth waterproof shower speaker. Tapos yung isa ang kasamang free ay walang free. So ito yung naunang umorder, binalik. So ito ngayon ang umorder. So ako na ulit ang susunod na umorder, which is my name. Yan, hindi ko mabasahin yung address ko. Yan na yung ko, kakatanggap ko lang. September 10 ko siya in-order and kaka-receive ko lang kahapon. So, na-fulfill na siya. This is very alarming kasi they keep sending or selling the product na binalik na pala, and it's defective product. Pangatlong tao na ako. This is really alarming. Ito, hindi siya nag-on kahit anong gawin ko. And then the remote is not included. Okay.
Oh, tingnan mo yung box. Tingnan mo. May ganto-ganto pa. Nakakaloka. Oh, bilon mo ha, 3,000 yan. Pang renta na yan ng bahay. But then, we opted to buy this because we trusted their product. Diba? Okay lang mawala ng missing item. The item is not working. Okay lang, you have to return it. But, pag may naka-include na 2 tao na may mga resibo sa loob, this is an indication that they keep selling the product na binalik na. Same item na binalik, ibebenta ulit. Nako, nakakaloka to. Ito yung seller. This is the seller. So I already already posted here. Na-post ko na yung yung comment ko, and sobrang na-post ko na yung comment dito. Ayan, haba-haba, di ba? Syempre, pinaghirapan mo yung, pinagpuyatan mo yung pera na yun. Ay, nako. Siya ulit, nakapackage siya sa ready to draft off na sa LBC, going back to their warehouse. So, lesson learned, alam mo, napakahirap talaga bumili online. I mean, yeah, I'm endorsing Shopback, but with other merchant na Lazada, I think this is not the failure of Lazada, but the failure of the seller. So, dapat, partly, meron ding mali ang Lazada kasi they have to verify first their seller before they accept na magbenta sa kanilang, kasi, this is really alarming. Sobrang gagawa na talaga, di ba? So, I'm not posting this video or this vlog to show my rant or, showing I'm showing my disappointment and to warn all you guys that, to all of you guys na dapat talaga mag-ingat-ingat din, and then siguro minalas lang ako kasi kasi ibabalik ko tong item na to, kung sino mang makabebentahan ulit nito, malas kasi nandun ulit yung pangalan ko sa loob, nilagyan ko ng palatandaan, so mag-comment na lang kayo sa video na to kung ikaw yung makakatanggap sa item na to, kasi I'm pretty sure na ibebenta nila ulit ito. Very alarming. So, yun lang. I know wala akong lesson na mabibigay, pero the video itself will give you the lesson na I'm not saying that bumili kayo sa online kasi online business is really booming, but also the government should put an authorized organization or authorized department who are going to manage and of course check this kind of business kasi kawawa naman yung consumer, though meron silang 7 days guarantee and all those stuff, but the time that we spend, kasi instead na gagamitin ko, mag-print pa ako, isasend ko sa LBC and I have to wait another time. So that's the disadvantage of buying online. Nakakalungkot. So this has been your vlogger Jen Arubula. Visit my blog, it's ilovetansyong.com, and visit my YouTube channel, subscribe, like, and share. YouTube channel, I Love Tansyong TV. Bye bye.